ang kanyang pagkatao. Pero ngayon, siya naman ang pakikinggan, ang katotohanan, ang sagot sa matinig na tanong ng bayan mula mismo kay Johnny. 5, 6. Mahirap ito itanong. I don't know how to phrase this. Only because ako'y naniniwala that you don't owe anybody this. Naniniwala ako na walang kinalaman sa talento ang usapin na may kinalaman sa sexual orientation and gender identity. Pero kinakailangan itanong, kaya itatanong. Simple lang. Cherise, are you a lesbian? Dito po meron po akong chance na gawin po lahat ito international. Chance, ibig sabihin, itong pag-uusap na ito doesn't have to happen here in the Philippines. Okay. Pero pinili ko po dito dahil malaki po po na loob sa amin. Dahil nag-feel ko na gusto ko sila. Sila yung makakalam kung ano man po ako, kung sino man po ako. Opo, tomboy po ako. Hindi ko po alam kung ano yung problema. Kasi para po sa akin wala akong problema yun. Ngayon, gusto ko pong humingi ng patawad sa mga hindi po nakaintindi, sa mga hindi po makakaunawa, sa mga hindi po ako manatanggap. Sorry po. Naiintindihan. Pero sa lahat po ng makakatanggap po ako, maraming salamat po. Pero sa ginagawa ko to, gusto ko lang na sabihin sa inyo na ang gaan ng pakiramdam niyo. Na makakalabas ako ng bahay nang wala akong itatago. Wala akong makakalataan na dahil wala akong itatago. Sorry, Mami, Carl. Pero ito, proud ako sa sarili ko. Mahal ko ang sarili ko. Mga fans ko na alam ko dati sa inyo, disappointed. Alam ko nga, siguro sa iba sa inyo tatalikuran ako. Sorry. Alam niyo, sincere akong tao. From the bottom of my heart, I'm so sorry. Naiintindihan ko. Cherise, gusto ko lang klaro. Nagsusorry ka not because you're a lesbian. Nagsusorry ka lamang because nasaktan sila, nag-out ka at hindi dito ini-expect. At dito sa ating kultura, hindi ito normal, usual na paraan. Dahil kadalasan itinatago para matuwa ang publiko, matuwa ang mga fans. Pero pinili mo magsabi ng totoo. Pinili mo magsabi ng totoo dahil yun ang tama. Do you hope na isang araw makapagtrabaho tayo sa isang bansa, sa isang bayan, sa isang mundo, sa isang industriya na hindi tinitingnan ang kasarian, kundi talento? Naniniwala po kung someday darating po yan. Siyempre, mahirap po ngayon. Pero naniniwala po ako someday na lahat po tayo lalabas at magkatrabaho pantay-pantay lang. Kaya ngayon, minsan diba tayo, are you gay? Or are you straight? Pareho lang naman yun eh. How do you feel? Do you feel free? So, how did you react to this article? I mean, look at it. sobrang, kung pag-uusapan ulit natin ang utang na loob, hindi na nito. Nagpapasalamat ko dahil sa unang nakaalam na ganito po ako. Parang sinipin. Nagpapasalamat ko po. Sobrang. I love you. Cherise, ipupush ko lang ng konti. Now that you've said that you are a lesbian, nagkaroon ka na ba ng mga relasyon o relasyon
hindi ko naman po masasabi sino. Oh, of course. Pero, Ah. sino, yan. Pero, kung ko naman, like, experience ko yan. Pero tago lang ng tago. Tago po. Okay, the last time I saw you, kasama mo si Chesa. May mga usap-usapan noon na di umano ay natulungan mo ba si Chesa, di ba? Oh. Did you have a relationship with her? I mean, Oo. Kasi, I remember, like, nag-post kami ng picture niya ni Chesa na yung caption ko, my baby girl. Kasi ano nakita namin sa timeline namin sa Twitter na Jowa Earth. Pero, no po. Si Chesa po, she's like a big sister. Hindi po ito. nagkaroon ka ng relasyon. Hindi po. So, pangisang na tayo. Sabayan na. Sino si Alisa Quijano sa buhay ni Chesa? Si Alisa ang miyembro ng female singing group mula sa X Factor Philippines na AKA Jam na napapabalita ang girlfriend na umano ni Charis. Matagal na po kami magkakilala. Actually, nagkakilala po kami 9 years old siya, 10 po ako. Sa mga singing contest po, nagkakilala po kami lagi. And then, nakita po ulit kami sa X Factor. Pero, ang masasabi ko lang po, siya, sa buhay ko, she's an inspiration. Isa po siya sa sobrang pinagkukunan ko po ng lakas. Yeah. She's a very special person. Sorry. Alam mo, buksan niyo na lang yung puso ko na para makita. Para makita. Kung bubuksan ko yung puso, is it a yes or no? Lakas lang yung tibok. Malakas lang yung tibok. Okay. Pero ito, si Alisa bang dahilan kung bakit nagkaroon ng hidwaan si Charis at ang kanyang pamilya? Siguro po isa na naman po yan sa mga yung masasabi natin yung expected na mangyayari. Sabi na siya ang pinagkakagastusan ni Charis, siya ang ayaw ng pamilya sa kanya. Basta po ang masasabi ko lang po, hindi naman po nila kilala si Alisa. They don't know how amazing she is. Yun lang po. Pero alam ko pong naintindihan niya. Nagtanam daw kayo. Tito Boy, parang masyado akong binata. May plano ka bang magpakasal? One day. One day. One day. Siyempre po hindi po, pero one day. Nasaan ang Diyos sa buhay mo? Nasa puso ko. Lagi ko. Dahil isa rin po yung akala siguro sa tao ko sa puso ko. Pero hindi nila alam na halos everyday isip ko na bahala na kayo. Alam ko naman kung siya yung nag-guide sa akin. Anong dasal sa Diyos? Ang dasal ko po na sana po, eventually po, matanggap po ako ng mga tao na gusto ko po na matanggap ako. Yung family ko po. Sa lahat ng ito, Charis, ano yung pinakamahalagang leksyon na iyong natututunan? Sa mami ko kay Carl, sana po mas naging totoo pa ako. Mas naging open pa po ako. Kasi yun naman po talaga yung pinaka-importante sa relationship ng mga magulang at mga anak. Maging open pa ito. Kahit anong maging reaction ng bawat isa. Sa lahat po ng ibang kabataan dyan, mga ka-age ko, yung mga tao na pinagdadaanan to, always be true to yourself. Alam natin sa sarili natin kung sino ka, life is too short to play games. Huling mensahe, base dito sa pag-uusap nito, para sa iyong mga tagahanga. Chapters, new chapter. Welcome to my crazy life. Enjoy the ride. Kung merong isang awitin that would capture what you want to say for the world, what is